Nagsisimula ang pelikula sa isang dystopianong hinaharap kung saan bumagsak ang ekonomiya ng Estados Unidos. Nagresulta sa mataas na antas ng kawalan ng trabaho at krimen. Dahil dito, nalugmok sa krisis ang sistema ng mga bilangguan, at tinangkin ng mga pribadong korporasyon ang pamamahala upang kumita. Isa sa mga pasilidad na ito ay ang Terminal Island Penitentiary, na pinapatakbo ng malupit na warden na si Claire Hennessy. Kumikita siya sa pamamagitan ng pagbobroadcast ng Death Race, kung saan ang mga bilanggo ay naglalaban bilang mga carista. Nagsasagupaan sila para mabuhay gamit ang mga sasakyang mabigat na binago at nilagyan ng mga sandata sa isang track na itinayo sa loob ng bakuran ng bilangguan. Ang gantimpala para sa mga bilanggo ay kalayaan matapos manalo ng 5 sunod-sunod na karera. Sa susunod na eksena, masasaksihan natin ang isang kapanapanabik na Death Race sa pagitan ng huling dalawang kalahok, sina Frankenstein at Machine Gun Joe. Matindi ang kanilang kompetisyon at pagsalakay sa mga sasakyan ng bawat isa, ngunit hindi nagtagal. Ipinaalam ng navigator ni Frankenstein na si Case na nasira na ang lahat ng kanilang mga panlaban. Payo niya kay Frankenstein na huminto na dahil maaari siyang mapatay. Gayunpaman, tumanggi si Frankenstein na hayaang manalo si Joe at patuloy na nagpatulan. Inutusan niya si Case na umalis ng sasakyan. Nasa kabila ng pag-aalinlangan ay sumunod ito. Sa kasamaang palad, ilang sandali lang, pinasabog ni Joe ang isang bomba at sinira ang sasakyan ni Frankenstein habang papalapit ito sa finish line. Samantala, ipinakilala ang ating pangunahing tauhan na si Jensen Ames. Isang dating bilanggo na ngayon ay nagtatrabaho sa isang steel mill. Nahihirapan siyang magtaguyod para sa kanyang pamilya at halos hindi makaraos. Lalong lumala ang sitwasyon ng isang araw. Dumating ang mga pulis sa mill at ipinasara ito dahil sa ilegal na operasyon. Lalong nabaon sa kawalan ng pag-asa si Jensen. Pagkatapos nito, umuwi siya ng malungkot at ibinahagi ang masamang balita sa kanyang asawa. Ngunit nanatiling positibo ang kanyang asawa at tiniyak sa kanya na makakahanap sila ng paraan para magpatuloy. Naghalikan ang mag-asawa, ngunit biglang umiiyak ang kanilang anak sa itaas ng bahay. Kaya't pumunta si Jensen sa itaas habang nagluluto pa rin ang kanyang asawa sa kusina. Pagkalipas ng ilang sandali, bumaba siya at labis na natakot nang matagpuan ng kanyang asawa na nakahandusay at patay sa sahig. Pagharap niya, isang nakamaskarang tao ang samaboy ng kemikal sa kanyang mukha. Nilagay ng salarin ng isang dagwang kutsilyo sa kamay ni Jensen at umalis pagkatapos gawin ng kilos na parang nagpapaputok ng baril. Hindi maintindihan ni Jensen ang nangyayari at mabilis siyang nawala ng malay. Nang magising siya, laking gulat niya na maraming pulis ang nakapaligid sa kanya. Pinaghihinalaan siya sa pagpatay sa kanyang asawa at agad siyang inaresto nang hindi binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Pagkatapos nito, ipinakita ang eksena 6 na buwan ang nakalipas, kung saan inilipat si Jensen sa Terminal Island Penitentiary. Dito, isang sadistikong gwardya na nagngangalang Ulrich ang bumati sa kanya ng pag-ambon ng malamig na tubig at inutusan ng isa pang gwardya na bugbugin siya. Pagkatapos nito, dinala si Jensen sa kanyang selda, kung saan muli siyang tinakat ng kanyang kasama sa selda. Gayunpaman, mabilis na gumanti ang ating bida sa pamamagitan ng pagpapatamba sa 3 lalaki at ipinakita ang kanyang autoridad sa selda. Kinabukasan, habang tahimik na kumakain ng tanghalian, dumating ang isa pang preso na nagngangalang Park Co. at sinubukang galitin siya ng walang dahilan. Tinawag ni Park Co. si Jensen na isang pumatay ng asawa at tinanong kung nakapatay na rin ba siya ng mga bata. Dahil dito, labis na nagalit si Jensen at naglaban sila. Ngunit bago pa sila makasakit ng seryoso, dumating ang mga gwardya at pinaghiwalay sila. Hinuli ni Ulrich si Jensen at dinala siya kay Warden Hennessy para parusahan sa kaguluhang ginawa. Sa kanilang pagkikita, napagtanto ni Jensen na may mas malalim na dahilan kung bakit siya dinala roon. Binasa ni Hennessy ang kanyang file at binanggit kung paano siya dating nagkakarera at isang mahusay na driver. Ipinabatid niya kay Jensen na namatay na si Frankenstein sa huling karera nito, ngunit hindi pa alam ng publiko. Ang pagkawala ni Frankenstein ay nagdulot ng malaking pagbaba sa ratings ng programa, dahil siya ay napakapopular at minahal ng lahat. Dahil dito, hiniling ni Hennessy kay Jensen na palitan si Frankenstein habang nakasuot ng maskara. Ipinaliwanag niya na walang nakakita sa tunay na mukha ni Frankenstein, kaya hindi kilala ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ayon kay Hennessy, nanalo na si Frankenstein ng 4 na death race, at kailangan lang manalo ni Jensen sa susunod na karera upang makalaya. Sa una, nag-atubili si Jensen, ngunit nang takutin siyang ilagay sa solitary confinement, napilitan siyang pumayag. Pagkatapos, ipinakilala ni Hennessy si Jensen sa 3 preso na sina Coach, Gunner, at Lists, na mga mekaniko ng sasakyan ni Frankenstein. Sila lamang ang iilang tao na may alam sa pagkamatay ni Frankenstein. Pagkatapos magpakilala, ipinaliwanag ni Coach ang istruktura ng karera na 3 araw ang itatagal at hinati sa 3 yugto. Ang unang 2 yugto ay eliminatoryo, kung saan ang layunin ay mabuhay. Sa huling yugto, mahalaga ang bilis dahil ang unang makatawid sa finish line ang mananalo. Bawat kalahok ay may kasama na navigator na babaeng bilanggo. Sunod, nagsimula ng pag-usapan ni Lists ang mga kalaban ni Jensen. Kabilang ang pinakamalaking karibal
rival niya na si Machine Gun Joe. Kasama rin dito si Pak Enko, na nakilala na ni Jensen, si 14K, ang Chinese-American driver, Grim, na iniidolo si Hennessy, at si Cole, isang dating profesional na driver. Sa puntong ito, napansin ni Jensen ang isang van na dumating na may dala ng mga bilanggo na pinapayagang magtrabaho sa labas. Naka-wristband tracking devices sila upang maiwasan ang pagtakas. Namangha si Jensen dahil ang taong pumatay sa kanyang asawa ay may kaparehong tracking device. Kinabukasan, ito na ang unang yugto ng death race, at binigyan si Jensen ng kasuotan, maskara, at singsing ni Frankenstein. Hindi nagtagal, dumating na rin ang mga babaeng bilanggo na magsisilbing navigator, at sumama si Case kay Jensen sa sasakyan. Nagpakilala si Jensen, ngunit sinabi ni Case na tigilan na ang pagpapanggap dahil alam niya na ang lahat. Dumating si Coach at sinabi kay Jensen na pwede niyang alisin ang maskara dahil ang mga bintana ng sasakyan ay gawa sa mirrored glass. Sumunod si Jensen, at nang makita ni Case ang mukha ni Jensen, sinabi niyang mas guwapo siya kaysa sa huling Frankenstein. Hindi nagtagal, nagsimula na ang online broadcast ng nakamamatay na karera na may 12 milyong nanonood. Bago magsimula ang karera, nakipag-ugnayan si Jensen kay Coach, na nagbigay ng payo na huwag agad mauna para maiwasang mapatay. Nagsimula na ang karera, at ginagawa ng lahat ng kalahok ang kanilang makakaya para mabuhay. Inutusan ni Casey Jensen kung anong mga shortcut ang dapat daanan sa track. Natuwa ang mga manunood na makitang bumalik na si Frankenstein, at mabilis na umabot sa 45 milyong nanonood ang broadcast. Sa isang punto, pinatay ni Grim ang isang minor de edad na driver sa pamamagitan ng pagtulak sa kanyang sasakyan. Ngunit agad din siyang nasagasaan at pinatay ni Joe. Sinubukan ni Jensen na i-activate ang kanyang mga armas, ngunit na-jam ang machine gun ng kanyang kotse. Dahil dito, napilitang isakripisyo ni Case ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-akyat sa upuan ng gunner upang ayusin ito. Isang navigator ang walang tigil na nagpapaputok sa kanya, ngunit nailigtas siya ni Jensen dahil sa kanyang mabilis na pagmamaneho. Pagkatapos nito, ilang mga driver ang nagsanib puwersa laban kay Jensen, dahil naniniwala silang siya ang makapangyarihang Frankenstein. Malubhang nasira ang kanyang sasakyan, at nagsimulang bumigay ang manipis na armor dahil sa tuloy-tuloy na mga atake. Nag-aalala si Coach at pinayuhan siyang sumuko, ngunit nakabuo si Jensen ng isang matapang na plano. Hiniling niya kay Case na ilabas ang laman ng isang tangke ng gasolina sa hangin, na agad bumuhos sa sasakyan ni Cole. Sinamantala ni Case ang pagkakataong ito at itinapon ng isang lighter sa sasakyang puno ng gasolina, na nagdulot ng pagsabog at agad na ikinamatay ni Cole. Sa mga sumunod na pangyayari, malapit nang matapos ang karera, at mukhang si Jensen ang nasa unahan ng tagumpay. Ngunit tinawag siya ni Pak Enko mula sa kanyang bintana at ginamit ang parehong kilos ng kamay tulad ng maskaradong salarin noong gabing yun. Sa wakas, napagtanto ni Jensen na si Pak Enko ang pumatay sa kanyang asawa. Siya ay natigilan sa pagkagulat, at nagpatuloy ang iba pang mga driver na maunahan siya. Sa huli, natapos ni Jensen ang karera sa huling pwesto, habang si Pak Enko ang nanalo. Sa bandang huli, galit na nilapitan ni Jensen si Hennessy at sinabi na hindi na siya sasali pa sa karera. Ngunit naglabas si Hennessy ng isang larawan ng anak ni Jensen kasama ang kanyang mga bagong foster parents. Sinubukan niyang emosyonal na itulak si Jensen sa pamamagitan ng pagsasabing hindi na muling makikita ng kanyang anak ang kanyang ama at tatawagin ng Dad ang ibang tao. Dahil dito, nanlumo si Jensen at napilitang sumang-ayon na magpatuloy sa karera dahil ito na lamang ang paraan upang muling makasama ang kanyang anak. Kinagabihan, nilapitan ni Jensen si Pak Enko upang harapin ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit mabilis na hinuli siya ni Pak Enko at ng kanyang mga tauhan at nagsimulang bugbugin siya. Habang hawak siya ng iba, kumuha si Pak Enko ng malaking wrench at naghanda na hampasin ang ulo ni Jensen. Ngunit biglang may umatake kay Pak Enko mula sa likuran. Si Liszt pala, na sinaksak si Pak Enko gamit ang isang ballpen. Ginamit ni Jensen ang pagkakataon upang makakuha ng malaking blok ng bakal at nagsimulang labanan ang kanyang mga kalaban. Matapos, marahas niyang inatake si Pak Enko at tinanong kung bakit pinatay nito ang kanyang asawa. Dahil sa takot para sa kanyang buhay, inamin ni Pak Enko na iniutos ni Hennessy ang pagpatay sa kanyang asawa. Ibinunyag niya na si Ulrich ang nagdala sa kanya roon upang isagawa ang krimen. Ngayong alam na ni Jensen ang katotohanan, pinatay niya si Pak Enko para sa paghihiganti. Ngunit dumating ang mga gwardya sa tamang oras at pinatigil silang dalawa gamit ang mga stun gun. Kinabukasan, oras na para sa ikalawang yugto ng karera, at 6 na kalahok na lang ang natitira. Ngunit habang nagsisimula ang karera, napakabagal ng takbo ni Jensen, na parang balak niyang matalo. Tinanong niya si Case tungkol sa katotohanan sa pagkamatay ni Frankenstein at tinakat siya na itatapon siya palabas kung hindi niya sasagutin. Sa huli, inamin ni Case na sinabutahin niya ang sasakyan ni Frankenstein, na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Inamin niya na iniutos ito ni Hennessy at ipinangako na palalayain siya kapalit nito. Ibinunyag din ni Case na hindi niya sadya ang pagpatay kina Frankenstein o Jensen, kundi upang hindi sila manalo at makalabas ng kulungan.
Matapos marinig ito, labis na nabigla si Jensen at napagtanto na imposibleng makatakas sa impyernong yun. Dahil sa galit, pinabilis niya ang takbo at itinoon ang pansin kay Pak Enko upang maghiganti. Naglaban ang dalawa at nagsimula silang magbanggaan ng kanilang mga sasakyan. Pagkatapos, matapang na sumugod si Jensen kay Pak Enko at pinaandar ang isang smoke grenade. Ito'y nagpalabo sa paningin ng mamamatay tao, na naging sanhi ng pagbangga niya sa isang konkretong harang. Nakaligtas si Pak Enko, ngunit umatras si Jensen ng kanyang sasakyan at binali ang leeg ni Pak Enko. Tuluyan na siyang pinatay. Nang makita ito, lalong natarante si Hennessy. Ipinadala niya ang isang mabigat na armado at 18-wheeler na truck na kilala bilang Dreadnought upang tanggalin ang mga kalahok at pataasin ang bilang ng mga manonood. Ang nakakakilabot na sasakyan na ito ay nag-alimina ng maraming racers. At sa huli, tanging sina Jensen at Joe na lang ang natira. Napagtanto nila na hindi nila kakayaning harapin ito ng mag-isa. Kaya nagpasya silang magtulungan upang pabagsakin ang truck. Inatake nila ang Dreadnought mula sa magkabilang panig habang iniiwasan ang walang tigil nitong mga atake. Nang isang patibong na manhole ang lumitaw sa kanilang daraanan. Tinamaan nila ito gamit ang tig-2 gulong na nag-trigger ng mekanismo. Ito'y nagdulot ng pagtaas ng patibong at bumangga dito ang truck, na tuluyang ikinasira nito. Natapos din ang laban, at sina Jensen at Joe lamang ang umusad sa ikatlo at huling yugto ng karera. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan ni Joe si Jensen at ipinahayag ang kanyang hinala na siya si Frank. Napansin niya na magkatulad ang kanilang mga boses at nagbantang habarin ang kanyang maskara. Samantala, si Hennessy at Ulrich ay nagbabalak ng patayin si Jensen dahil nagiging hadlang na siya sa kanilang plano. Nag-aalala si Ulrich tungkol sa broadcast, ngunit sinabi ni Hennessy na ang Frankenstein ay isang maskara lamang na maaaring isuot ng kahit sino. Napagpasyahan nilang maglagay ng bomba sa ilalim ng kotse ni Jensen upang patayin siya kinabukasan. Ito na ang huling araw ng karera, at may plano si Jensen kasama ang kanyang mekaniko. Hiningi niya sa kanila na magtabi ng kalahating galon ng gasolina bilang reserba, kahit hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Pagkatapos noon, nilapitan niya si Joe at iminungkahi na mag-usap sila dahil sila na lamang ang natitirang kalahok sa karera. Samantala, nagbigay ng talumpati si Hennessy sa mga bilanggo habang si Ulrich ay naglalagay ng bomba sa kotse ni Jensen. Magsisimula na ang laban, at parehong nagbigay ng matinding kompetisyon ang dalawang kalahok. Nang subukan ni Jensen gamitin ang kanyang mga armas, natuklasan niyang diniaktibado na ng mga tagapag-organisa ang mga ito. Samantala, si Joe, na may ganap na access sa mga kagamitan, ay patuloy na inaatake ang kanyang kalaban, na lubos na ikinatuwa ng warden. Maya-maya, nagpaputok si Joe ng sunod-sunod na mga missile, ngunit nakakagulat na tinarget niya ang malaking butas sa pader ng bilangguan na nasira noong nakaraang karera. Pagkatapos nito, parehong lumabas ng bilangguan ang kanilang mga sasakyan, na ikinagulat ng lahat. Galit na galit si Hennessy nang makita ito at napagtanto na nagkaalyansa ang dalawang magkaribal laban sa kanya. Dahil desperado, sinubukan niyang i-detonate ang bomba ngunit hindi ito nagtagumpay dahil natuklasan at inalis na ito ni na coach at ng kanyang koponan. Muli niyang pinahinto ang broadcast transmission, na pinapanood ng 75 milyong tao. Susunod, nagpadala si Hennessy ng mga helikopter at mga pulis upang hulihin ang dalawang bilanggo. Nang lapitan sila ng mga pulis, pinakawalan ni Jensen ang extra half-gallon na reserba ng gasolina, na bumagsak sa mga sasakyan ng pulis. Hindi nagtagal, nakatawid na silang dalawa sa tulay na nag-uugnay sa isla ng bilangguan sa mainland. Nang makita nila ang mga paparating na helikopter, nagboluntaryo si Case bilang Kane dahil hawak na niya ang kanyang mga release papers. Maya-maya, bumangga ang sasakyan ni Jensen at agad itong nilapitan ng mga helikopter. Isang nakamaskarang tao ang lumabas mula sa kotse suot ang costume ni Frankenstein at itinaas ang mga kamay. Inakala ng lahat na si Frankenstein ito, ngunit si Case pala ang nakadisguise. Samantala, si Jensen at Joe ay nakasakay na sa tren at nakatakas na. Sinabi ni Joe na pupunta siya sa Miami at inimbitahan si Jensen na sumama. Ngunit sinabi ni Jensen na kailangan muna niyang hanapin ang kanyang anak. Balik sa bilangguan, iniulat ni Ulrich kay Hennessy na, sa kabila ng kaguluhan, naaresto nila si Frankenstein. Hindi pa rin nila alam na maling tao ang kanilang nahuli. Lubos na natuwa si Hennessy na ang karera ay nakakuha ng napakaraming manunood at kumita siya ng milyong-milyong dolyar. Ilang sandali pagkatapos, napansin niya ang isang regalo sa kanyang mesa, na binabati siya para sa kanyang record-breaking ratings. Ngunit nang buksan niya ito, laking gulat niya nang matuklasan na ito ay ang parehong bombang inilagay nila sa kotse ni Jensen. Sa puntong ito, dahintaon natin ni Coach ang bomba sa kanyang workshop, na agad nagdulot ng pagsabog, na pumatay kay Hennessy at Ulrich sa mismong lugar. Ang eksena ay tumalo ng 6 na buwan matapos ang mga pangyayari. Sa Mexico, kung saan nakikita sina Joe at Jensen na nagtatrabaho bilang mga mekaniko at sinusubukang mamuhay ng marangal. Isang araw, habang sila ay nagtatrabaho, biglang dumating si Case at masayang nagyakap sila ni Joe. Ikinwento ni Case na nagkaroon siya ng kaunting problema sa kanyang release papers kaya natagalan. Masaya si Jensen na makita siya at ipinakilala niya ito sa kanyang anak, na siyang nagtatapos sa pelikula.